It's an ugly truth na sa Pilipinas, meron pa rin palakasan system. No? Lalo na yung mga ganyan na sa medicine. Kung pagod, magpahinga. Yon. Gandang gabi sa ating mga... Gandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay isang espesyal na usapan kasi baka magulat sila sa mga hindi na pag-uusapang usapin sa loob ng pagmemedisina at pagdodoktor. Follow po natin si Doc Dex, no, sa kanyang mga social media pages. Ako hindi ako familiar sa may tinatawag tayong di ba? Dole. So sila ang nagre-regulate kung tama ba ang pasahod, kung tama ba ang limits ng pagtatrabaho, mga benefits na nakukuha ng mga empleyado. Okay? Inform ko lang kayo no, sa mga nanonood. Meron kasing tinatawag na after namin mag-medicina na almost more than 8 years, lahat siguro, almost 10. Kami ay papasok ng training, specialty training. So sa training na yun, depende kung 3 years or 3 to 4 years. Minsan maabot ng 8 years pa ulit. Hindi kontrolado, no? Or hindi monitored yung aming working hours doon. So ikaw pre, ano bang take mo doon? Kasi sa katotohanan, kami mga doktor, kapag katapos mong ma-certify bilang doktor at nakapasa ka ng board exam, may kalayaan ka mamili. Either you go on training or you go on moonlighting. Or pwede ka mag-start ng sarili mong clinic, pwede ka mag-start ng negosyo. Karamihan, nagsa-start na mag-practice ng medicine kasi yun naman talaga yung logical way to go. Oo, meron talagang medyo non-humane na working hours. Sometimes more than 24 hours, 36 hours, even 48 and 72 hours na on duty. Para sa akin kasi, bilang ako ay non-conventional yung ginawa kong training, hindi ako sumailalim doon sa ganoon. Pero sa ngayon na nasa government ako, 48 hours kaming duty. Pero ine-encourage naman ng employer namin na i-break yung 24 hours. So kumbaga, ang kailangan may break yung dalawang 24 hours mo. Hindi po pwede na dire-diretso. Kasi tandaan natin na yung pag-iisip natin, minsan nagiging barado pagka wala kang tulog. Pag kulang talaga sa tulog, yung judgment nagiging poor talaga kadalasan. Pero ako, gusto kong makuha yung opinion mo. Kasi ikaw, nag-training ka ng magkatagal-tagal. Gusto kong malaman kung ano-ano ang iyong opinion sa ganito na working hours. Kasi dito sa bansa natin, kung maniwala kayo sa hindi, umaabot ng more than 140 hours per week ang training ng isang taong doktor. Na kung ikukumpara natin sa ibang bansa, 40 hours lang. Nagre-reklamo na sila nun sa 40 hours per week. So kung 140, ito pa yung, minimum ba ito? 20 hours per day ka nagtatrabaho. So, 4 na oras lang yung tulog mo. Isasama pa rin yung pagkain and all those. Tapos, ang bayad mo dyan, ito ay revelasyon, okay? Wala na kaming itatago. Ang bayad dito ay katumbas, mga dakila nating barista, siguro, barista. Pero yung trabaho ng doktor na yun, sobra-sobra dun sa tinatrabaho ng mga barista. Ang barista, siguro 8 hours or nag-overtime, siguro 10 hours. Hindi ko alam kung bakit walang ginagawa ang ating mga namumuno sa ganito. Sino ba dapat ang tawagin, ang sulatan? Hindi ko lang kung may gumagawa na ba, tinry na ba dati, o hindi pa talaga tinatry, hinahayaan lang. Kawawa yung pasyente kasi it is the patient that matters. This is the ugly side of medicine. Mapapansin mo, it's a dirty job but someone has to do it. Sabi nga ni Dr. Ramos, someone has to do it anyway. Someone has to take out the trash. Itong ginagawa namin, medyo counterproductive pa yung tawag doon. I don't know. Gusto mo na yung tao gumaling pero ikaw, you're sacrificing yourself para maging okay yung tao. Medyo masakit para sa akin din minsan na makikita yung mga pasyente na hindi pa nga gumagaling kasi una, hindi iniinom yung medications. Kung ano-ano yung nababasa sa social media, kung ano-ano yung naririnig na hindi magandang umiinom ng meds. Tapos, only to find out na after a while, yan na sila. Mas malalong magkakasakit. We are sacrificing our lives for them. Tapos ito na nga nangyayari. Isipin mo, ako kunwari, kung pwedeng mangyari nga na gano'n. Although may break kami na 20 hours, tapos another 24 hours ang i-google, meron namang iba dyan na ibang mga doctor din na dahil sa pangangailangan ay kinakailangan magtrabaho pa sila after that 24 hours ulit sa iba namang hospital. Not necessarily at the same hospital but another hospital taking another job. Titingnan mo, padami din ng padami yung kanyang workload. So, sacrificing again his life. Well, to be fair naman, I think hindi lang naman sa bansa natin yung ganito talaga. Babalik siguro to sa kakulangan ng doktor. Karamihan ng mga pasyente. Hindi kasi equal 1:8? 1:5? Dapat. Actually, parang 1:10 yata yung ideal Kaso nangyayari, parang 1:, I don't know how much. 20, 25. 20 siguro yan. Or maybe 100 even. Kasi ilan bang populasyon
populasyon ng Pilipinas, sabihin natin 100 milyon, ilan tayong doktor? Ano bang license number mo, pare? 140 ako eh. 140 tayo. 140 140,000. So, almost to 10,000 tayo. 700. 700, almost 1,000. Syempre, the population is growing and growing and growing. Isipin mo, doon sa 140,000 na doktor at our time, ilan na doon yung namatay? So, ilan na lang yung doktor na natitira at that time? So, bababa pa rin yun. So, mahirap i-point out, no? Andyan yung overpopulation, andyan yung poor health system ng bansa. At actually, ako, dahil sa sinasabi natin na to, maaari na may mga pagsabi sa atin na, o di sige, kayo na lang nandyan sa pwesto. Hindi namin sinasabing ganun. Sinasabi namin, maybe, ang kinakailangan natin, tayo lahat magtulong-tulungan. Ano bang magagawa ng isang normal na Pilipino para maibsan din itong problema sa healthcare? Alagaan din ang sarili niya, di ba? Huwag magpapaniwala sa mga fake doctors online. Kasi bulk pa rin ng mga sakit na ikinamamatay ng mga tao sa Pilipinas at sa buong mundo actually ay mga preventable diseases. Kung sakasakali na mapiprevent natin yung mga sakit na yun, definitely, mapiprevent din natin ang paglobo ng problema ng health sa Pilipinas. Hindi lamang talaga nakasalalay sa gobyerno. Hindi naman sinasabi namin dito na problema kasi ng gobyerno, so sila yung mag-carry niyan. Tayo din mismo, mga Pilipino, dapat tumutulong tayo, gumagawa tayo ng pamamaraan natin. Pangalagaan natin ang mga sarili natin. Ganun kasimple. Para hindi kayo magkasakit. Hindi nyo kailangan din ng doktor. At kami, mga doktor, hindi namin kailanganin na manggamot ng manggamot. Kasi sabi nga ni Dr. Monte Ramos, the medicine profession is a noble profession. We are here, and it's a self-defeating one. We are here so that we won't be needed anymore. Naririto kami para hindi nyo na kami kailanganin. Yun ang akin eh. Pwede naman nating maibsan ang problema ng health kung sama-sama tayong tutulong. Not only doctors, but also patients. Hirap kasi ng problem ng overpopulation. Eh. Kasi kapag ang isang bansa ay overpopulated, natural, mag-aagaw-agaw sa resources yung mga tao. Yes. Oo. Pero ano nga eh, diba, ano yung bansa kasi natin, madami tayong natural resources, which is parang conflict. Nag-aagaw-agaw tayo sa mga resources, pero ang dami natin mga natural resources. Oo. Paano nangyayari yun? Diba, may mga mangga tayo, may mga bigas. Wala yan sa ibang bansa eh. Hirap na hirap sila mag-produce ng matatamis na mangga. Paano nangyayari na hindi natin nasusulit yung ating natural resources? Well, dapat naman talaga nasusulit natin yun. We are basically an agricultural country. Feeling ko kaya naman nating linangin. And again, doing our part as well, pwede talagang makatulong. Kung hindi nagagawa ng gobyerno, dapat tayo mismo gumagawa na rin ang sarili nating paraan. Magtanim tayo, ganyan. Babalik pa rin talaga sa ano, no? Start with ourselves. Oo, start with ourselves. Abuse of power and bullying. Ibig sabihin na to ay power tripping. Kung ako ay boss mo, pwede kita utusan na magtimpla ng kape, ipagsundo mo ako ng anak ko sa school, ikaw magdadrive, hindi kita babayaran kasi ikaw ay junior ko lamang. Meron akong narinig, hindi naman nangyari sa akin. Pero narinig ko, first hand ko narinig, na parang inuutosan yung trainee na kukunin mo yung kotse ko sa 5th floor. Tapos, sunduin mo si ganyan. Yes, may nangyayaring ganun. Sinasabi nga na part 2 ng training. Parang nangyari kay Annalyn Santos. Naglilinis ng kotse, ganyan-ganyan. Lalo sa mga ganung field. Para sa akin, siguro kultura nung institusyon at pinapass down nila para quote-unquote mas mahalin yung trabaho. Pero for me, hindi na relevant sa panahon. Let's focus on our jobs and let's do our thing. Pwede mo naman pakiusapan and say na lang ng mas okay. There's a better way of doing things or saying things to do for a person to do a favor for you. Palagi ko meron ganun eh. Pero hindi na kinakailangan maging power trip kasi maraming damages na pwede mangyari. Okay, iba na kasi ngayon. Dati siguro applicable pa siya, relevant pa siya, and nangyayari talaga na mas minamahal nila yung institution or yung training. Pero ngayon parang iba na rin eh. Iba na rin generation. Ako ayoko niyan. Hindi ako pabor sa ganyan. Kasi di mo alam yung magiging response ng sinabihan mo. Baka mamaya, seryosohin niya masyado, makasira sa mental health niya. O baka naman yung iba, pabor sa gano'n kasi mas tumitibay sila. Kaso yung downside, may plano pala gumante. Sige, ganyan mo ko ngayon. Pero pag ako naging senior, gaganti na. Gaganti ako. Chance, di ganun eh. Chance ko na to gumante. Di rin maganda. Magiging chain reaction, domino effect. So ako, ayoko talaga ng ganyan. Yung sa akin pala, di pala power trip, lang. Sabihan lang ako ng masasakit na salita. Minumura-mura. Power trip na rin yata yun. Power trip na rin siguro yun. Tandang doktor na talagang matagal na siya dun sa institution yun. Na hindi balik ko nagustuhan kahit saan, pero hindi nagustuhan yung aking output. Buti na lang, hindi ko naman masyado dinandam ko rin saglit siguro, pero at least hindi naman ako gagante. So yun yung mahalaga, no? Pag nakaranas tayo ng ganun, huwag tayo magtatanim, no? Ng galit siguro sa
sa kapwa natin. Tandaan natin na maganda pa rin ang gagawa ka na mabuti sa kapwa mo, hindi ka magkakamali. You'll never go wrong when you do good things. Yan, kahit ano pa gawin mo, never ka magkakamali. Piliin natin gumawa ng mabuti. Kahit na anong ibato sa'yo, okay lang, bato mo lang ng ibato. Basta wala kang ginagawang masama sa tao, walang problema. Yan ang ating gospel ngayong gabi. Ito, nauso, ewan ko, parang hindi na siya ngayon, buti nga. Pero nauso to parang pre-pandemic, ang tinatawag nating doctor shaming. May isang pasyente na hindi nagustuhan yung asta ng isang doktor ni record, na-upload sa social media. Nasira yung imahe ng doktor na yun. Ngayon, minsan na-generalize, minsan na-apply sa ibang doktor. Mga doktor pala, ba't kayo ganyan? Kita nyo na nahihirapan yung pasyente, pero ganyan yung pakikitungo niyo. So, buti na lang nabawasan po ngayon. Pero sana hindi na maulit kasi nga nagiging pangit yung image ng doktor. Ang nangyayari kasi, hindi natin alam yung side ng doktor and hindi natin alam yung complete story na nangyari. So, tayo kasi, napapansin ko, kasama sa human nature yung puso ng damdamin and kung ano man yung nakita sa comment section ng video na yun, sasakyan ng mga tao kahit hindi naman alam yung nangyayari. Yun na lang yun yung... Kanyari maraming likes yung, itong doktor na to, ganyan pala, ganyan. Bakit. Yun na yung i-comment mo. Yan ang isa sa mga mahirap, side ng pagdodoktor. Siguro hindi lang rin naman sa bansa natin, kahit sa ibang bansa, pagdodoktor shaming, nakakasira ng reputasyon. Of course, hindi naman natin mapipigilan minsan na maraming pasyente nga, di ba? Napag-usapan natin kanina. Kung may isang pasyente naghihingalo and kailangan na talaga ng emergency, hindi nyo natin. Siguro nagkataon lang na hindi naging maganda yung paikitulong. So, of course, sa atin na rin ng mga doctor, reminder na rin yun sa atin na may mga ganong tao. May mga ganong tao. Para sa akin kasi, marami na ba kasing factors eh. Marami naman kasi talagang factors kung bakit nado-doctor shame. Pwede din naman na, siguro nga, factor na rin na sobrang dami rin ng pasyente kaya hindi quote-unquote naaasikaso ng maayos daw yung pasyente nila. Pero hindi pa rin rason para i-shame mo. Sa trabaho na rin, isipin ninyo, yung pagiging doktor, normal na trabaho din siya. It's just that we just work longer hours. Pero kasi, yung isang doktor, pwedeng, marami naman siyang nagawang maganda. Mabuti. Pero siguro at that instance, hindi lang talaga nagva-vibe yung dalawang kampo o hindi mo rin naman alam kung anong ginawa ng isang kampo versus the doctor. Baka kaya nag-spark ng diskusyon. Kung sa 100 nagawa mong tama at sa 101st mong deed ay hindi maganda, yung 100 nagawa mong tama, wala na eh. Yun yung masama yata sa nangyayari sa mundo natin ngayon. Parang dapat ba perfect ka? Kanina nga sinasabi ko sa mga viewers, sa mga nag-comment, yung human nature. Yan yung tinatawag natin. Yan tayo mag-react as a human. Ganyan tayo mag-isip sa mga iba't mga sitwasyon, sa mga consequence na dumadaan sa atin. Yan yung natural na gagawin natin. Sabi ni Fly Ventures, pag ang doktor ay mabait, masarap magpa-consult. May sakit ka na tapos sisigawan ka pa. Yung nurse na nanggigigil sa'yo dahil natanggal ang nakadikit sa dibdib mo, yung monitor pad, may iyakan. Totoo naman talaga yun. Kahit naman saan isipin mo kahit nga sa pagka pumunta ka sa PRC kapag ka mabait yung nasa counter, masarap pumunta doon. Diba? Ganon din naman sa lahat Kunyari, pag pumunta ka sa dentista, kapag ka masungit yung dentista, hindi mo babalikan yan. Diba? Ganon din sa government offices. I think it's the same for all naman At yung doktor, hindi siya exempted. Yung nurses, hindi exempted. Kung nagsungit sila, pasensya na po. Sometimes sa sobrang pagod, minsan sa public hospitals, nakikita ko rin yan, na minsan nakakapagsungit yung ilang mga doktor, ilang mga pasyente, kapag kasala-sala na yung mga sagot ng mga pasyente din. At saka sa sobrang dami rin. Minsan you have to understand that yung mga doktor, they are already exhausted. More than 20 hours na sila nagtatrabaho. Kayo, subukan nyo magtrabaho ng more than 12 hours ng straight. Yun nga lang, more than 12 hours nga lang ng straight Mahirap Wala kailangan talaga tumanggap kasi nga meron na Ayaw namin ng maraming pasyente. Sayang kasi yung oras na ibibigay sana namin ng care dun sa pasyente kasi mapupunit yung time na sana mabibigay namin ng more time dito sa isang pasyente to para ma-explain namin. Pero maka-cut short kasi may dumating na naman panibago. Sabi ni Kel Berhen. Mga doc, ask ko lang po, is it worth it to become a doctor? I want to be a doctor kaso nawawalan ako ng gana since mababa daw sweldo sa bansa natin. Is it worth it to become IM? Okay, IM. Hindi ako IM, FAMED ako, pero may mga kilala kong IM. So nasa sa inyo yan naman kung anong gusto nyo specialization. Mababa ang sweldo sa bansa natin, well, compared sa ibang bansa, oo. Pwede kung gusto mo mag-ibang bansa, mag-ibang bansa ka. Kung gusto mo talaga maging doktor. Kasi kung talagang gusto mo maging doktor, magiging doktor ka. Kung gusto mo. Kel, kung gusto mo talagang isang bagay, kahit hindi ka bayaran, gagawin mo. Kaso lang, kung may nagtutulak sa'yo na ibang tao para mag-doktor ka, o sasabihan ka lang ng ibang tao, maganda siguro kung pag-isipan mo muna, mabuti. Isang payo, gagawin mo kung ano yung gusto
gusto mo. Kasi hindi naman matutumbasan ng sahod kahit gaano kababa o gaano kataas yung sahod na binibigay sa'yo. Pero kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo, secondary na lang yun. Kunyari, itong pagla-live namin, nag-enjoy kami dito. Wala naman to eh. Magkano lang ba to? 50 pesos? Kaya nga, malamang. Pang-load. Wala pa eh. Pang-load. Malaki na yung 50 pesos. Pero kung ito ay, sabi natin, 1 million itong live, 1 million pesos, enjoy pa rin kami. So, wala nagbago. So, ginagawa namin ito kasi gusto namin. And again, ako sa nag-doctor ako, ginawa ko kasi gusto ko. Marami ko consider, hindi lang naman sa ako. Siyempre sa family din, yung gusto mo doon sa buhay mo. Kung gusto mo ba nagbabakasyon lang, yung hustle culture na sipag, sahod, or sipag, sahod, pahinga. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Pero hindi ka yayaman. Hindi ka yayaman. Hindi ka yayaman. Sa pagdodoktor, alam ko, walang yumayaman na doktor. Lalo kung ikaw yung una, hindi ka agad yayaman, pare. Mahirap. Kung may mamanahin kang practice, baka. Pero kumbaga parang sisimulan mo ulit, hindi, mahirap eh. Unless meron kang ibang source of income. Kung gusto niyo ng pera, nasa negosyo, nasa bangko yung pera. Tsaka, kasi sila yung pagtulong, hindi naman mababayaran yun. Yung feeling na nakakatulong tayo sa kapwa. Sobrang priceless niya. Tulad ito, sabi ni Babs, ito kasi, trabaho nyo yan, ginusto nyo yan, tapos ganyan ang trato. Well, kasi, siguro kasi, nangati ulo ko eh. Marami nga kasing ganyan. Oo, trabaho nga namin to, ganyan. Alam mo, maraming factors kasi kung bakit minsan nahihirapan yung mga healthcare workers, no? Yung overwork yung healthcare workers natin. Kasi, maaari na sa dami ng pasyente, kulang na yung workforce, human resource. Pati gamit. Kulang na kulang. Kasi, oo, ginusto talaga namin to. Pero hindi naman namin ginusto na magkasakit kayo. Lalo, kunyari, na aksidente, tapos wakwak yung mukha. Hindi din naman po namin ginusto na mawakwak yung mukha nyo. Bakit po ba kayo nag-inom? At kayo ay nagmaneho pa? Binibigyan naman kayo ng gamot pero hindi nyo ininom. Imbis na yung gamot nyo sa tuberculosis, iniinom nyo, binibigyan nyo sa manok, gagaling talaga kayo. Para yung, kunyari, isipin nyo, meron kayong tatay or nanay na makulit. Ayaw inumin yung gamot. Yun. Yun din naramdaman namin. Kasi ang trato namin sa inyo, parang pamilya din. Gusto namin gubaling kayo. Hindi naman namin gustong magkasakit kayo. Sino ba may sabing magkasakit kayo? Sino ba naglalagay ng sigarilyo sa bibig nyo? Sino ba naglalagay ng mga kinakain nyo matatabang pagkain? Sobrang tatamis na pagkain. Di ba't kayo din? Tulungan nyo din kaming tulungan kayo. Tigilan yung pagkakain ng mga ganyan at kayo mag-ehersisyo araw-araw. Simple lang, di ba? Libre nga yan eh. Yung pagkain, syempre, kakain kayo. Gagastos kayo ng pagkain nyo. Di gumastos kayo ng tamang pagkain. Pangalawa, yung ehersisyo, libre naman yan. Hindi mo naman kailangan mag-member ng Anytime Fitness. Nasa sayo na yun kung gusto mo, kung may extra ka pwede. Pero sa katotohanan, pwede kang mag-exercise ng sarili mo lang, body weight mo lang. Pangatlo, stress. Huwag ka magpa-stress sa mga kasama mo sa bahay mo. Huwag matigas ang ulo. Pangatlo, yung mga bisyo nyo, sino ba naglalaklak? Tigilan nyo paglaklak ng alak. Ganun lang. Di ba libre? Kaya gumagastos pa nga yung mga tao para magkasakit eh. Kasi ang usapan natin ay maraming factors talaga. Kasama din dito yung mga capitalists. Bakit ba nag-yosi ang isang tao? Bakit ba kasi may yosi pa. Kasi may yosi pang tinitinda. Kasi may alak Pinapakita sa mga TV. May alak na ini-endorso ng mga artista. Pag dumaan ka ng SLEX, sa papunta ng Nichols, ang daming alak. Gagandang babae, ng mga artista, mga influencer, mga talagang tumotoma ng alak, basketball player. Yun ang kwento. Kapo pwede namang maiwasan. At may pagkakataon tayong maiwasan. Pangit lang kasi instead na tayo ang kumokontrol sa pera, tayo ang kinokontrol ng pera. So yun, piliin lang talaga yung mga choices natin sa buhay. Sabi ni Dang Atienza, it's one's choice. Everyone is responsible. Tayo binigyan ng free will. Gamitin natin to. Hindi tayo pinalaki ni Zanayda Seba para hindi gamitin yung free will. Ito, down to last two topics. Sige. Hindi rin to naiiba sa pagdodoktor. Pwede rin to sa ibang trabaho. Padrino or palakasan system. Since meron akong kakilala sa ganitong hospital, wala akong problema pumasok dyan. Yan ay nangyayari sa toong buhay. Wala kaming magawa kasi kami ay normal na makabayan. Meron akong na-experience na ganyan na hindi naman talagang marunong pero makapasok. Pero yung hindi marunong nakapasok. Parang ganun. Hindi ko na in-name drop. Pero may mga ganun. It's an ugly truth na sa Pilipinas, meron pa rin palakasan system. No? Lalo na yung mga ganyan na sa medicine. Paliwanag natin, ano ba yung anak ng Diyos? Yung tinatawag na anak ng Diyos. No? So, kunwari, anak ka or kamag-anak ka ng isang doktor din na graduate ng institusyon na yon, tapos mataas siya doon sa institusyon na yon. May posisyon siya doon sa institusyon na yon. Yun, realidad yun ang buhay. I think kahit naman saan yata na trabaho o pwedeng mangyari yun. Yun ang kwento talaga niyan. Human nature ulit yan. Ganyan tayo mag-isip mga tao.
Tsaka hindi talaga mawawala yung padrino system. Kasi noon pa man yata, simula ng pagiging Pilipinas, meron na talagang padrino system. So, sa ugat na hindi natin. natin yata bagay. Nakaugat na yata sa atin yun. Hospital din namin, since meron nga siya kakilala, hindi na siya nagdaan sa sa normal din na. Pasok na agad. Right ka na. Adamala Prides. Sabi ni Angel Gomez, not only the Philippines, nag-work ako dito sa Kuwait, mas uunahin pa nila yung padrino kaysa sa pumila. This just goes to show you na hindi lang naman talaga sa Pilipinas nangyayari. Pwede pa rin po mangyari sa ibang bansa, maging sa ibang klase ng work. Are we romanticizing the overworking culture of the Filipino doctors? Kasi nga sabi, trabaho nyo yan, kayo pumili niyan. Tsaka yung parang sinasamba natin na sige, kahit hindi sa doktor. Kunyari, may isang tao na overtime lagi, bibo sa isang kumpanya. Sinasamba natin masyado, pero hindi na re-rewardan ng tamang sahod. Ganun ba talaga dapat? Tingin ko, romanticize masyado kasi lagi tayo, ang galing na naman. Pero in reality, hindi talaga nagpapantay yung sahod. Oo. Parang overwork na nga tayo. Tapos, ang dami pang limitasyon na nangyayari. I don't think we should over-romanticize us being doctors and our workload as doctors. Kung pagod, magpahinga. Okay lang siguro mag-over-romanticize, pero hindi lang verbal, hindi mo lang sasabihin, ay galing, good job. Overtime ka naman, ang galing mo sa kumpanya. Pero palitan mo ng tamang sahod. Hindi lang puro verbal. Mas ma-appreciate meron ng tao. At saka, hindi lang sa pagiging doktor, pagiging nurses din. Grabe yung yung mga nakakasama ko nurses anywhere sa mga iniikutan ko. Sobrang efficient tong mga nurses given the low resources na mayroon or the scarce resources that we have. Tapos, mababalitaan mo na mayroong mga move na Alam ko na yan. na ganyan. Diba? Sayang Sayang. Nag-aral sila, pumasa sila, tapos Gusto yata i-keep ngayon. ibigay natin yung nararapat para sa kanila. Ibigay yung dapat, hindi yung pagbawalan. Kaya umaalis kasi kulang Kulang yung binibigay Kulang natin Alam mo sa doon sa isa kong ospital na inikutan, ang dami nang gustong umalis kasi ang dami ng offers abroad na mas maganda talaga. As in, mas maganda talaga. Kasi overwork talaga Kung minimum wage lang, pwede minimum lang din gawin. Pero yun nga nangyayari, the problem is, sa dami ng problema, sa dami ng kinakailangan gawin, they have no choice but to work. And to work more efficient kasi kung hindi ka magtatrabaho ng mas maayos, magpa-pile up yung mga pasyente. At pag nag-pile up yung mga pasyente, ang kawawa naman, hindi lang yung mga pasyente, but also yung mga kasamaan mo sa trabaho. Yung mga doktor mo, yung mga iba pang mga tao. May mga kaibigan tayo na specialized na dito, nagpaka-GP doon sa ibang bansa. Kaya naubos din yung nurses talaga. Reality po yun. Hindi yan gawa-gawa lang, nangyayari talaga. Kahit ako, wala yata akong nurse na kilala na gusto magstay sa bansa. Lahat gusto umalis. Parang lahat gusto nag-work lang sila for nag-work lang sila experience. For experience. Parang ang nangyayari, sinasama nila yung work sa Philippines doon sa curriculum nila, sa plano nila na mag-ibang bansa. Mas rewarding for them. At totoo naman. Okay? Thank you. Sige po. Maraming salamat po. Magandang gabi po. I-end up po namin. Maraming salamat po sa inyo lahat.